Magandang araw po muli 'no, tayo po ay nagbabalik sa tuloy-tuloy nating, talakayan sa financial management at, this time, medyo iliis natin ng konti yung ating, talakayan. So ito ay regarding sa marami akong nababasa sa social media ano, specifically sa Facebook, ng mga sentimento ng mga magulang 'no, usually yung mga magulang na nag-for good na 'no, na umuwi na after, how many years na nagtrabaho sa abroad. Kanilang sentimento na bakit daw pag-uwi nila na 'pag nag-for good na sila after all these years of spending, of sacrificing, of, being away sa kanilang mga anak 'no, especially sa kanilang mga anak. Seems na nawala yung connection. Seems na pagbalik nila, the thinking na despite do sa sacrifices nila ay they have a family to go back 'no, sa kanilang katandaan 'no, sa kanilang panahon na sila ay mahina na 'no, kasi nag-for good na sila for how many years. They spent their youth 'no, they spent their strength sa pagtatrabaho. Pagbalik nila sa kanya-kanyang, mga pamilya ano, lalo-lalo na sa kanilang mga anak, ng mga anak nila ay meron ng mga pamilya or may mga trabaho na, they seem to be outcast ano. Ito yung nakakalungkot na katotohanan. Ito lang naman yung nababasa ko ano, ah, sa 5 anak nila na pinaaral nila na nagkaroon na ng mga maayos na trabaho 'no, may mga pamilya ng iba. Seems na sa 5 anak nila walang tumatanggap ano, walang willing tumanggap sa kanila. Ah, and there's so many stories na ating nababasa malamang at malamang ay nababasa at naririnig niyo, na aktuwal sa mga kamag-anak o baka nakakalungkot, baka isa sa atin ay nakakaranas ng ganitong karanasan ano. So, we will tackle this you know, in our personal understanding and, somehow as personally na-experience ko rin na being able to work abroad ano, masuwerte lang ako at, I was able to bring my family with me ano, kahit na medyo mahirap sa umpisa. But, ito ay isang bagay na, I think, isang tamang desisyon 'no, para sa akin. So, himay-himayin natin ano, himay-himayin natin, intindihin bakit may ganitong sitwasyon. Bakit ganito ang nagiging sitwasyon ng isang OFW na nagtrabaho ng 20 plus years para makapag-aral ng maayos sa mga anak, mabigyan ng, let's say maayos na kinabukasan ano, quote and quote. Eh, eh nawawala yung kanilang koneksyon, um, hindi naging maganda ang kanilang relasyon ano, when they go back home. So ito yung ating, uh, talakayin in a way, nating maintindihan, no? In my own personal point of view, ano, hindi naman to expert advice, expert comment or hindi naman ako psychologist, hindi naman ako um, expert, say, counselor, but in our personal capacity, I will try to um, share to you kung ano, bakit nagkaganito, ano? Actually, mga anak natin hindi naman nawawala yung affection ano. They will always treat us as a parent, no? As parent. Um, ang nawawala dito ano, in how many years na wala tayo sa poder nila, na wala sila sa poder natin ano. Although binibigyan naman natin sila ng kanilang pangangailangan, ang nawawala dito is connection, no? Yung our uh, our connection with them as parent and children, ito ang nawawala. So although we try hard to to connect through no, maraming communication na ngayon dati. We just rely on long distance o iba sa letter pa, no, conventional na pinapadala na sulat. But this time, right, in so many ways, marami tayong pamamaraan mag-communicate. And yet, nawawala yung connection. Bakit ganun? Ano? So, we should understand na yung physical presence ay iba, ano? Iba kaysa sa, we're just present through forms of communication through social media or through by any means of communication, video call, video chat, ano pa yung pwede nating
ma-connect sa ating source of communication, ano? So, hindi natin pwedeng ipagpalit yung physical presence, ano? Um, Most of the time, hinahabilin natin yung ating mga anak. No? It's either sa ating asawa, no? Sa ating asawa na naiwan sa Pilipinas, kung naiwan sa Pilipinas ng ating asawa, kung hindi naman tayo lumuwas as a couple, itiniwan natin sa ating asawa na naiwan sa Pilipinas, or naiwan sa mga lola at lolo, or sa mga relatives, ano, na hinabilin natin, ano, hinabilin natin sa kanilang poder. So they will be called, they're not our children will not call them their parents, but their guardians. So by the word itself, guardians, they're just guarding them, no? Looking for their safety, looking for their welfare, but they will never be parents, ano? They will never be parents to our children, ano? Especially kung tayo buhay pa, no? Kung tayo buhay pa, kung tayo nawala na, ano, physically, pag namatay na tayo, we don't have a choice. But if we are still alive, so tayo pa rin ang magiging parents ng ating mga anak. So, hinahabilin natin sa kanila, no? Sa kamag-anak. So, our physical absence, ano, nagbabago yung family dynamics. So, ano bang typical family dynamics, no? So, being having a father and a mother, yeah, and the children, no? So, yun naman ang normal family dynamics. So, parents will earn a living, ano, para ma-provide ang pangangailangan ng pamilya. So, merong breadwinner. So, the children will, may mga typical family dynamics na ating na-observe, you know, in a typical Filipino home. So, yun ay nagbabago kasi nawala yung isang parent dahil sa nag-abroad, ano? Or nawala yung dalawang parents dahil sa nag-abroad. So, nahahabilin iniiwan sa mga kamag-anak. So, nagbabago yung mga family dynamics. So, hindi nila mararanasan yung, yung pagre-remind sa mga anak sa mga assignments, yung simple gesture ng pag-hug o mga normal affections na ating naibibigay sa ating mga anak. So, nawawala yun. So, sinong pumapalit nun is yung kanilang guardians. Paano kung yung mga guardians nila? And they are not also affectionate, ano? Di naman nila napaparamdam as guardian na somehow napaparamdam sa kanila na yung parents nila ay wala. So, kung wala yun, lalong nagkakaroon ng karoon ng problema yung mga anak natin, ano? Sad to say. So, nagbabago yung mga lalo na pagka at early stage na nagkakaroon ng shifting ng kanilang or sila nasanay sila, no, nandyan kayo, nasasanay sila na nabibigay sa kanila yung mga emotional needs nila, no, especially emotional needs, no, hindi lang naman kasi pagkain at saka pagpapagamot yung kailangan ng mga anak natin. So we need emotional support, no. Kung mayroon silang problema sa school, may problema sila sa mga barkada nila, sa mga kaibigan nila, they have someone to talk to, ano, lalo na sa mga magulang. So yun ay nawawala. So nagbabago yung mga dynamics ng family. Pangalawa, nagbabago yung nagkakaroon ng iba-ibang interpretation yung mga anak natin, ano, sa pagkawala natin. When I was young, sa tingin ko yung mga anak ng mga nag-abroad ay napakaswerte, no? Kasi they were able to wear mga medyo magagandang damit, ano? Magandang bahay nila, no? Somehow mas maalwan ang kanilang pamumuhay, no? So yun ang understanding natin pagka mga abroad yung mga parents ng mga kababataan natin way back then. But magkakaiba pala, no? Magkakaiba yung interpretation ng mga bata ng pagkawala ng mga parents natin. Pagkawala ng mga parents nila, dahil sa pagtatrabaho sa abroad, ano? Iba ay di-interpret as iniwan sila ng kanilang mga parents, ano? Pero kasi we don't have control, no? We don't have control over their feelings, ano? Kahit bata pa yan, kahit hindi pa ganong mature yung pag-iisip.
minsan nagaganon ang kanilang lalo-lalo na 'pag nakikita nila sa school, um, na may activities na nandun yung mga parents, yung sa kanila ay wala ano, minsan andiyan lang yung lola at lolo o mga aunties or uncles, but they will not be considered as their parents. So ito yung nagiging feeling minsan ng mga bata na iniwan sila ng kanilang magulang, no, mama o papa. And then iisip nila minsan mas pinipili pa nila yung trabaho kaysa sa amin, no? Ito minsan ang naging interpretation nila. Ah, and then somehow as they grow older, lalo ng mga bata, as they grow older, um, hindi na nila tayo nakakilala, you know? Di ba nakakaroon tayo ng mga videos na, you know, iniwan natin na baby pa yung mga anak natin. Pagbalik natin after a while, after 2 years or after 3 years, na medyo malaki na yung bata. They don't know us, ano? They don't know us. It will take time para pakilala pa tayo, i-introduce pa natin yung ating sarili. No, ako ang tatay mo, ako ang nanay mo. It's really heartbreaking ano, pag nakikita ako ng mga ganong videos, ano, mga amateur videos na gano'n ng mga mangyayari sa mga airports, ano, sa mga bahay. This is heartbreaking, you know, very heartbreaking. So, mahirap maintindihan yung mga bata, lalo na yung mga bata na nasa yung very young age pa, very tender age. So, ito yung nagkakaroon ng problema, ano. So, ano naging nagre-replace ng mga attachment natin, so yung mga guardians nila. So, pag yung guardians nila hindi rin ganoon ka mature, hindi rin ganoon ka affectionate, so altogether mawawala yung 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 emotional needs na kailangan nila, especially during their growing up years. So doon natin nakikita yung mga bata nagiging aloof din, nagiging aloof sila, nagiging antisocial, hindi rin sila nagkakahalubilo o di kaya nagiging rebelde. So ito yung kanila. Sad to say, no? Minsan nangyayari yung napag-iwanan natin ng mga anak natin. They will experience abuses, lots of abuses, marami tayong narinig dyan, physical, and emotional abuse. So minsan meron pang mga sexual abuse. So ito yung nagiging magiging problema, pag iniwan natin yung mga anak natin sa kahit kamag-anak. So prone sila sa abuse. Ito yung isang bagay na we should also consider. Ang minsan ang communication is sometimes just casual na lang, but hindi na siya ganoon ka-emotional because aminin man natin sa hindi, yung communication through social media, hindi naman tayo physically present, hindi naman karamdam na minsan video call lang saglit, isang video call kasi kailangan natin bumalik sa trabaho, or yung anak natin meron rin sa ibang priorities, meron rin sa mga assignments, or meron rin sa mga lakad ng barkada. Minsan nagiging far in between na yung mga video calls natin. So at this time na tayo na ang naghahabol para magkaroon tayo ng time mag-video call, or yung anak natin hindi na rin ginaganahan na tayo ay kausap, minsan simpleng nagpaparimahin tayo, kumain ka na ba, minsan they're just more excited pagka tayo just to uplift their spirit. Minsan na pinapako natin, anak, ano gusto mo pasalubong? Anong gusto mong regalo mo sa birthday mo? Sometimes dumarating na sa point ba na we're bribing them, just to win them back, So ito yung nagiging problema, So hindi na nagiging emotional yung ating communication, but more on parang normal conversation na lang. So ito yung nagiging problema sa mga natin, because we tend to, because as time goes by, siguro sa umpisa namimiss pa natin ng isa't isa, and then as years goes by, nasanay na't lahat, nasanay tayo na wala sila,
sila, nasanay rin sila na wala tayo. Then, nagkakaroon ng, eventually, um, tanggapin man natin sa hindi, yung emotional bond natin na nawawala. So, meron na naman tayo, pag bumalik na naman tayo, pag umuwi na naman tayo. So, nandun na naman yung tinatawag nilang re-entry shock. Ano ibig sabihin nito? Or yung ang difficulty of reconnection, no? So, at first, tayo nagkakaroon ng nagkakahiyaan, no? Nagkakahiyaan tayo. We feel the awkwardness of living together again, no? Kahit nagbabakasyon tayo. Minsan, nag-spend tayo ng 1 buwan, 2 buwan sa bakasyon. Minsan, it will take a month or weeks, no? Para mag-reconnect, para mabuhay ulit yung bond natin as parent and child. So ito yung nagiging mga awkward moments, yung mga distant emotions. Hindi nasanay kasi tayo ng ganun na lang, casual video calls, then kakayaan, So kasi whether we like it or not, they will be more attached doon sa kanilang mga guardians, sino yung mga guardians nila. So yun ang doon sila mas attached. So it is a very hurtful moment para sa ating mga parents na nag-sacrifice tayo for how many years para magbakasyon, para mag-reconnect. Then it will take us some time to win them back, no? So minsan ito nagiging masakit na katotohanan, but that's the reality, that's human that's the human emotions, that's the human tendency naman na, di ba, pag hindi naman natin ganun kakilala ang tao, hindi naman tayo kagad-agad na nagipagkwentuhan, same with kahit naman sabihin natin na we are related in blood, but emotions will take time to reconnect, so ito rin nagiging problema, dahil sa our absence with our children. We try to compensate, yung ating absence through gifts, Ito yung nagiging problema ng mga OFWs, So kasi wala tayo sa poder nila, we tend to hindi man natin sabing bribe or suhol, but just to win them back. Oh, anak, anong gusto mong regalo ko sa'yo sa birthday mo, sa graduation mo. So ito yung nagiging problema, So marami diyan nagkakaproblema dahil sa ma, gusto kong motor kasi ito ganyan, barkada ko wala sila may motor, or sasakyan. So ito na kasi wala tayo sa presence nila, wala tayong mag-remind sa kanila na keep them safe always, So nagiging balukot na katotohanan ngayon at maraming aksidente, mga anak ng OFWs na aksidente sa paggamit ng motorsiklo. So ito yung nagiging tendency natin that we compensate our absence or not being able to be present sa kanilang buhay sa mga bagay na in a monetary way, sa mga regalo or pera, bibigyan natin sila ng sobrang allowance, para we feel that they are provided, they're mas provided ng kanilang mga magulang. So ito yung palit natin sa mga abscess natin. So ito yung nagiging problema. So ito yung ang aking take dun, That's why I'm propagating or I'm advocating this financial management. As much as possible, if we're earning, we should fast track nung ating time na makapag-for good. So if we're able to save and invest, it's just a way na makakauwi kagad tayo as soon as possible na makastart tayo sa something new or makapaghanap tayo ng trabaho with them na alalayan natin ang kanilang paglaki. It would be a good way to start, meron tayong puhunan, meron tayong experience na nag-gain dito, and then we can
take that as our magandang portfolio para magkaroon ng magandang trabaho, babalik tayo sa Pilipinas. Or, pwede nating kunin yung ating mga anak, especially sa mga bansa na welcome naman ang kanilang presence, At dito sa UAE, maraming mga Filipino families they're living together, dito na nag-aaral yung mga anak nila, dito na lumaki, nakapagtrabaho. Yun dapat yung ating goal, na kaya nga tayo nagtrabaho para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So ito naman mga problema na ganito, hindi naman to ibig sabihin is irreversible, Isa kasi nagiging problema na ito pagka it will take us some time, 20 years, 30 years, na wala tayo sa presence nila. So, we're totally strangers sa ating mga anak. But, span of time, pag 2 years, 3 years, medyo stable na kayo sa inyong trabaho sa abroad, then you can take your children with you, So, meron na kayong enough resources na mag-support sa kanila. For start, siguro, it would be a little bit sacrifice sa inyo, kasi additional expenses sa pagkaroon ng visa, sa accommodations. But ano bang purpose, bakit tayo nagsasacrifice sa ibang bansa, lalo na pagka-parents tayo? So it will take decision making sa side natin, para paano natin to may ayos yung ganitong kasi ito naging silent, parang silent social problem, sa ating bansa. Sa dami nang nag-abroad, maraming OFWs. So isa na dyan is yung relationship problem, maraming naghihiwalay, maraming mga infidelity problems na nangyayari dahil sa paghiwalay ng physical separation ng mag-asawa, So sasama na natin dyan yung atong relationship sa ating mga anak. So we should try to consider those things, we should save, we should invest as early as this time para mas mabilis yung ating time magtrabaho sa abroad, then we can go back, then we can rebuild that relationship sa ating mga anak, or we could take them with us, dito sa abroad, which is much safer, then mas maganda yung mga opportunities, then at least mabago man lang yung kanilang perspective, sa buhay, then we can live as family, and then sana di natin maranasan yung mga naranasan ng ibang mga parents na they feel strange yung relationship nila sa kanilang mga anak dahil sa pagtatrabaho sa abroad. So sana may nakuha tayong kunting aral sa aking sharing sa araw na ito. So akin namang hangarin ay yung pamilya ay dapat buo, kasi pagka watak-watak ang pamilya, broken families, it will create future problems, nakikita naman natin yan, mga product ng broken families that are somehow nagiging problematic children o nagiging problematic ng mga tao pagdating ng panahon. So sana we should guard the integrity of families, sa pamamagitan na dapat intact tayo as family. Mahanapan natin ng paraan na maging intact at buo yung ating pamilya para pagdating ng panahon, if our children will have their own families also, they will also value yung pagiging buo na isang pamilya, magkaroon ng magandang relationship ng parents at saka mga anak. So ito yung ating harin at ito yung ating panalangin. Sana ay tuloy-tuloy tayong manalangin sa ating kinabukasan as a country, as a family, sana ay magkaroon pa tayo ng magandang kinabukasan. Maraming pong salamat at salamat po sa pakikinig.